Kadalasan sa sobrang kapanatagan natin o sa pagiging kampante natin, hindi na natin napapahalagahan yung damdamin ng partner natin. Madalas hindi natin to sinasadya dahil hindi naman tayo aware sa nararamdaman nila. Unless magpakita sila ng senyales tungkol dun sa nararamdaman nila na usually, nami-misinterpret na natin na nagiging cause ng misunderstanding o worse, hiwalayan. Oo, tama ka. Na hindi naman tayo manghuhula para malaman yung nararamdaman ng partner natin, di ba? Pero alam ko na alam nyo rin naman kapag sumusobra na kayo sa mga bagay-bagay. Pero dahil sa akala natin na hindi napapansin ng partner natin to, tinutuloy-tuloy na lang natin hanggang sa mapansin niya. At kapag napansin niya to, ikaw pa ang unang magagalit. Kahit ikaw naman talaga ang nagbibigay sa kanya ng sakit. Kaya guys, be aware sa nararamdaman ng partner natin para hindi na tayo umabot pa dyan. At kung sakaling umabot ka nga dyan, para sa itong topic natin ngayon dahil gumawa ko ng list ng mga bagay na makakatulong sa'yo kapag all of the sudden, naging cold sa'yo yung partner mo. Kaya what's up, kumusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang iyong lingkod, Gary Opimo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating video. So without further ado, simulan na natin ang topic natin ngayon. Let's go! Pitong tips na makakatulong sa'yo para hindi na maging cold sa'yo ang partner mo. Number 1, mag-self-reflect ka. Bago ka bumato ng salita sa partner mo, tignan mo muna at magmuni-muni ka muna kung may mga bagay ka bang nasabi sa kanya o may mga bagay ka bang nagawa sa kanya na naging dahilan ng pagiging cold niya. Self-reflect guys. Suriin mo yung sarili mo bago ka magalit kapag naging cold yung treatment niya sa'yo. Kasi posibleng may mga nagawa kang bagay na hindi niya nagustuhan. O baka naman may mga nagagawa ka dating mga bagay na hindi mo na ginagawa sa kanya ngayon. O baka naman, masyado ka na naging kampante at nag-focus ka na sa iba pang mga bagay na nagiging dahilan ng pagkawala ng attention mo sa kanya. Kaya bago ka mag-react kung bakit siya nagiging cold, alamin mo muna sa sarili mo kung may mga bagay ka bang nagagawa sa kanya o nagawa sa kanya na pwede niyang maging dahilan para maging cold siya sa iyo. Okay? Proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang tips para hindi na maging cold sa iyo ang partner mo ay ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon niya. Kapag kasi guys, nalaman nyo na kung ano naging cause ng pagiging cold niya, subukan mo namang ilagay yung sarili mo sa sitwasyon niya. Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya. Kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, ano yung magiging reaksyon mo kapag ginawa sa'yo yung mga bagay na ginagawa mo sa kanya ngayon? Ano yung mararamdaman mo kapag ikaw yung nasa sitwasyon niya? Once kasi na makita mo yung sarili mo sa sitwasyon niya, saka mo palang maiintindihan kung bakit siya nagiging cold sa'yo. Then you will find the solution to your problem. Okay? Proceed na tayo sa ikatlo. Ikatlong tip na makakatulong sa'yo para hindi na maging cold sa'yo yung partner mo ay ang paghihingi ng tawad sa kanya kung kinakailangan. Kung nailagay mo na yung sarili mo sa sitwasyon niya at nakita mo na may pagkakamali ka nga, kailangan mo na rin gumawa ng way para humingi ng tawad sa kanya. At this point, dapat certain ka na sa dahilan kung bakit siya nagiging cold sa'yo. Siyempre, alam mo na kung ano yung kasalanan mo. Dapat alam mo na rin kung ano yung magiging paraan para mapatawad ka niya sa kasalanan mo. At take note guys, kapag humihingi ka ng tawad lalo na sa taong mahal nyo, dapat maramdaman nila na sincere kayo. At hanggat maaari, sabihin nyo kung ano mismo yung kasalanan nyo. Kasi sa totoo lang, napakadali lang mag-sorry eh. Pero kung magsusorry ka, tas sasabihin mo sa kanila kung ano yung dahilan kung bakit ka nagsusorry, mas mararamdaman nila yung sinseridad mo. Okay? Proceed tayo sa ikaapat. Ikaapat na bagay na makakatulong sa'yo para hindi na maging cold yung partner mo sa'yo ay ang pagbibigay sa kanya ng time. Once kasi na nakahingi ka na ng tawad sa kasalanan mo, kailangan mo na siyang bigyan ng time para makapag-isip-isip. After all, kung mapapatawad ka naman niya agad, magiging okay na kayo in an instant, diba? Pero kung medyo malala yung naging dahilan ng pagkakasala mo, kailangan mo magbigay sa kanya ng oras para makapag-isip-isip. Kasi nga guys, nasaktan siya. Kaya kailangan niya ng time para kumpunihin yung sarili niya na nasira. Para kumpunihin yung pagkatao dyan na nasira dahil sa kasalanang nagawa mo. Mga posibleng nasira katulad ng tiwala o pagmamahal. Kaya guys, huwag niyong madaliin. Kapag nakahingi ka ng tawad,
hintayin mo na patawarin ka niya. Dahil kung mahal mo talaga siya, kahit gaano katagal ka pa niya pahintayin, hindi mo siya susukuan. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Ikalimang tip na makakatulong sa'yo para hindi na maging cold yung partner mo sa'yo ay sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na nagsisisi ka. Sabihin na natin na may malaki kang kasalanan na nagawa sa kanya at kailangan niya ng time para mag-isip-isip. Ano ba yung mga bagay na pwede mong gawin habang nag-heal siya? Siyempre, since partner mo siya, kailangan mo siyang tulungang mag-heal. Ipakita mo sa kanya na nagsisisi ka at iparamdam mo sa kanya na gusto mong bumawi in any way possible. May mga tao kasi na kapag nag-sorry na sila ng isang beses, tapos nanghingi ng oras o panahon yung partner nila para makapag-isip-isip, pabaliwalain na lang nila yung partner nila. Yung parang sinasabi nila sa isip nila na, at least nag-sorry ako. O nag-sorry na nga ako, nag-iinarte ka pa. Mga ganun, di ba? Huwag kang maging katulad ng mga ganitong tao kasi nga, mahal mo siya. Pakita mo na nagsisisi ka para naman maiparamdam mo sa kanya o maramdaman niya na worthy kang patawarin. Okay? Proceed tayo sa ika-anim. Ika-anim na step para hindi na maging cold sa'yo yung partner mo ay tanggapin mo ang consequences sa kasalanan mo. Once kasi na nakita niya na worthy ka naman niyang patawarin, papatawarin ka na niyan. At yan na ang simula, yan na ang oras para tanggapin mo ang consequences sa kasalanan mo. Usually sa mga babae, kapag nagkasala sa kanila yung mga partner nilang lalaki, napakatagal ng healing process niyan. Kaya abutin ka ng mga weeks o months bago ka tuluyang mapatawad niyan. At usually, kapag nakikita nila na parang wala na sa'yo yung kasalanan mo, parang hindi ka na nagsisisi rin sa kasalanan mo, ipinapaalala nila yan sa'yo. At guys, yun usually yung consequences na kailangan mong tanggapin. Dahil mahal mo nga siya at gusto mo siyang makasama ng mas matagal pang panahon. Kaya kailangan mo siyang yakapin kahit nasasaktan ka na din. Dahil once na maramdaman nila na worthy kang patawarin, sila na mismo ang mag-heal dyan sa sugat mo. Sila na mismo ang gagamot dyan sa puso mo. At for sure, hindi ka na masasaktan uli. Kaya iparamdam mo sa kanila na you are worthy. Okay, proceed na tayo sa ikapito. Ikapitong step o ikapitong tip na makakatulong sa'yo para hindi na maging cold sa'yo ang partner mo ay sa pamamagitan ng hindi mo pagkalimot sa sarili mo. Once kasi guys na ginawa mo lahat ng step na binanggit dito, malaki yung chance nyo na magkapatawaran kayo at bumalik sa dati yung relasyon nyo. Pero guys, kung sobrang tagal na at nauubusan ka na ng pagmamahal dyan sa sarili mo, you need to pause. Kailangan makita mo kung worthy pa ba siya sa lahat ng ginagawa mong sakripisyo, sa lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Kasi minsan may mga tao na kaya nila pinaparamdam sa'yo yung pagiging cold, lalo na kung hindi mo alam kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit sila naging cold, at alam mo sa sarili mo na wala ka naman nagawang mali. Ginagawa nila ang pagiging cold sa'yo dahil gusto nilang i-push ka away. Kaya sila nagiging cold kasi ayaw na nila sa'yo, hindi ka na nila gusto o hindi ka na talaga nila mahal. Kaya ang ginagawa nilang paraan para ikaw na mismo ang sumuko, nagiging cold sila sa'yo. Kaya you need to pause. Self-check ka muna. Tingnan mo kung may pagmamahal ka pa sa sarili mo. Kung meron pa naman, wag mong kakalimutan na magtitira ka palagi ng pagmamahal dyan sa sarili mo. Actually guys, sa simula ng relasyon, halos lahat ng mga bagay kaya natin gawin para sa mga partner natin. Pero ngayon na matagal na kayo, madalas parang ayaw mo nang gawin lahat ng bagay para sa kanya. Nakakadalasan nagiging dahilan ng hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon. Guys, gising. Lagi mong tatandaan kung paano kayo nagsimula. Lagi mong tatandaan kung ano-ano yung mga pangarap nyong dalawa at be consistent. Dahil kadalasan, yung taong ginusto mong sukuan, sila pala talaga yung taong para sa'yo na dapat mong makasama ng pangmatagalan. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay MJ Pascual. Shoutout din kay Miss Kia Buenavides. Shoutout din kay Miss Aurora Natunton. Shoutout din kay Miss Cherry Picking Canoto na watching from Israel. Ingat po kayo dyan, ma'am. At kay Miss Mayet Balgimino na watching from Damam. Ingat po kayo dyan, ma'am. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood at sumusuporta dito sa mga videos na ina-upload ko, maraming salamat po sa inyo.
Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At kung may mga nais kayong gawin nating topic, pwede nyo i-comment dyan sa down section below, sa comment section below. At kung nagustuhan nyo ang video ko, pakishare naman to sa mga loved ones nyo na nangangailangan ng ganitong tips, nangangailangan ng ganitong advices at mga ideas. Para nakatulong ka na sa kanila, nakatulong din ako sa kanila. At kung isa ka sa mga gusto magpa-tone down ng katawan, magpa-sexy ba, magpaganda ng katawan, malaking tulong sa itong channel na to. Yan, 100% makakatulong yan sa'yo para sa lifestyle mo at syempre, sa pagpapasexy mo ng katawan mo. Hahanap nyo yung video niya sa description section ng bawat videos ko. Pakipollow siya at pakisubscribe yung channel niya. Makakatulong yan sa'yo. So, yun na nga. Maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita pa tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Peace.